Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Wawoy. Taong 1962, Tagnaw, Samar. Bilang isang negosyante, maraming pinagkakaabalahan sa buhay itong si Wawoy. Dumating na nga noon sa puntong hindi na niya naaasikaso ang kanyang mga anak para lamang mapunan ang kanilang mga pangangailangan. Taliwas sa ibang naghahanap buhay, papasimula pa lang siya noong mga panahong yon. Mahirap ang umusad pero obligado siyang gawing ito. At kahit walang eksaktong direksyon, kailangan niyang maniwala sa sarili niyang abilidad. Ito palaging isinasa puso ni Wawoy, kaya kahit anong hirap ng pagsubok, di siya basta-bastang sumusuko. Dagdag pa niya na, noong paahon pa lamang sila sa buhay, hindi niya maipagkakaila na wala siyang ibang inaatupag kundi ang mga salapi. Hindi nga siya nakakapagsimba para lamang kumita ng malaki. At ang masakla pa sa lahat, wala na siyang pinaniniwalaan maliban sa mga bagay na nakikita niya. Para kay Wawoy, nabubuhay ang tao para umunlad at para pangibabawan ang iba. Ito ang pangunahing rason kung bakit lahat tayo isinilang sa mundong ibabaw. Naniniwala rin siya na ang mga kwento ng mga matatandang kumakalat sa kanilang lugar ay walang pinagkaiba sa mga kasinungalingang kwento ng mga payaso. Dahil sa ganun niyang paniniwala, hindi na niya nakita ang mga paparating na panganib. Inakala niya kasi noong sa kanilang pamilya lang umiikot ang mundo. Kaya naman hindi na niya napapansin ang mga maliliit na pagkakamali na nagagawa niya sa kanyang kapwa at sa mga manggagawa. Akala niya lahat ng pang-aabuso matatabla niya. Pero ang hindi niya inaasahan ay yung kakaibang pag-iisip ng mga tao na nagkaroon ng malalim na galit buhat sa kanyang maling pamamahala. Nagsimula ang karanasan ni Wawoy sa simpleng lagnat. Hindi niya ininda, gawa ng kaya pa naman niya ang kanyang sarili. Patuloy lang siya noon sa pagtatrabaho, kaya naman habang tumatagal, palala ng palala ang kanyang karamdaman nang hindi niya namamalayan. Isang araw, nagimbal na lamang ang kanyang pamilya nang bigla siyang sumuka ng dugo. Nawalan din siya noon ng malay, kaya naman dali-dali siyang isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. At sa loob ng halos ilang buwang pamamalagi roon, tiningnan na siya ng lahat ng mga espesyalistang may kaalaman pagdating sa karamdaman niya. Ilang beses na rin siyang nailipat sa mga bahay pagamutang nasa bayan sa rasong kumpleto umano roon ang kagamitan. Ang kaso lang kahit anong gawin ng mga ito, hindi nito kayang tukuyin ang pinagmumulan ng kanyang sakit. Nagagawa nila mabigyan siya ng ginhawa, pero tumatagal lamang ito ng ilang oras. At sa muling pagbalik ng sakit niya, triple ang ibinibigay nitong kalbaryo sa kanyang katawan. Halos makailang beses na rin niyang sinubukang tapusin ang kanyang buhay, pero pinigilan siya ng mga manggagamot. Ayon sa mga ito, meron at merong pag-asa sa ganoong kalagayan, kaya huwag niyang isipin na sumuko ng maaga. Ang problema lang, dahil sa pagkakaroon niya ng karamdaman, hindi na niya natutukan ang kanilang negosyo. Lahat ng manggagawa niya hindi naging tapat sa kanya, buhat sa kanyang pamamalakad noong siya ay malakas pa. At paunti-unti, ang lahat ng pinaghirapan niyang pangarap, dahan-dahang naglaho sa kanyang mga kamay. Hindi niya na ito naibalik at gustuhin man niya, wala na siyang magagawa. Kalaunan, dito na sinampal ng katotohanan si Wawoy. Nang malaman ng mga manggagamot na wala na siyang kapasidad na makapagbayad, kung kani-kanino na siya nito ipinasa. Marami na rin ang naging dahilan hanggang sa napilitan na lamang ang kanyang pamilya na iuwi siya. Kung nataon kasing hindi nila ito gagawin, paniguradong mababaon sila ng husto. Pagbalik ni Wawoy sa kanyang pamamahay, dito niya nasilayan ang bahay nila na halos wala ng kagamitan.
Huwag kang magagalit, Wawoy, ha? Lahat ng pwedeng mapakinabangan natin dito, binenta ko na. Malaking porsyento ng kinita namin. Sinubukan naming itulong sa'yo, pero bandang huli wala rin tong napala. Naubos na rin ang ating mga ari-ari ang lupa. At wala na tayong kahit ni isang alaga na pwedeng mapakinabangan. Mga manok na lang ang natira. Pero ayos na rin yan para muli tayong makapagsimula. Bungad na wika ng asawa niya. Dagdag pa nito na, sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi na nila namalayan ang hirap ng kanilang kalagayan. Paunti-unti, lahat ng kanilang mga manggagawa ay bigla na lamang silang tinalikuran. Ni isa wala na silang napakinabangan sa mga ito, kaya naman matinding pagdurusa at pagsisisi ang naramdaman ng kanyang asawa. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili itong matatag. Alam nito sa mga ganoong sitwasyon, hindi nila kailangang pairalin ang kanilang mga emosyon. Nabanggit din ito na, mas magandang wag na lang nilang isipin ang nakaraan para hindi na sila masaktan. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, halos tumulo na lamang ang kanyang luha habang pinakikiramdaman ng buo niyang katawan. Hindi niya kasi sukat akalain na dahil sa simpleng karamdaman mawawala na lang sa kanya ang lahat. Nakakapanlumo man ang ganoong pangyayari, alam niya na kinakailangan niyang maging matatag upang hindi panghinaan ang mga taong nakapaligid sa kanya. At sa halip na malungkot, minabuti niyang ngumiti sa kabila ng lahat ng kanyang mga nalaman. Hinang-hinaman, masaya niyang inilahad ang kanyang sagot sa mga bagay na sinabi nito. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, sinubukan ninyo. Tsaka diba, galing naman tayo sa hirap. Walang magbabago. Ang mahalaga may naging pagkakataon sa buhay natin na nalasahan nating maging marangya. Sige na, ihatid mo na ako sa aking silid at nang makapagpahinga na ako. Wika niya rito habang bakas sa kanyang muka ang matinding panghihina. Duman pa ang mga araw. Walang ibang ginawa si Wawoy kundi ang tumambay sa labas ng bahay. Tuwing hapon, tahimik niyang pinagmamasdan ang paglubog ng araw habang sinasariwa sa kanyang memorya ang minsang naging katanyagan ng kanyang pamilya. Nangunguli lamang sa mga ganoong panahon. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya na ito maibabalik pa. Akala nga niya, habang buhay na siyang lumpo at nakaratay sa banig, pero unti-unti itong nagbago ng kinausap niya, yung manggagawa nilang matagal nang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang puder. Hindi niya ito ganong pinapansin nung malakas pa siya. Kaya nung bumisita ito sa bahay nila, di niya maiwasang magulat at magtaka. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw, lumapit ang kanyang asawa. Binulungan siya nito ukol sa pagdating ng bisita niya. Kaya naman agad niya itong inutusan na papuntahin ito sa kinaroroonan niya. At pagharap nilang dalawa, doon na nga bumungad ang dati niyang trabahador. Marcelo ang pangalan nito at nakatira rin yon sa kanilang baryo. Pagsilay naman niya rito, di na siya nagdalawang isip na magtanong ukol sa kailangan nito. Inakala kasi niya na meron itong hihingin o gusto lang siya nitong bisitahin, kaya naman minabuti niya na hindi na patagalin ang pag-uusap nila. Oh, Marcelo, sino anghel ang nagtulak sa iyo para bisitahin ako? Akala ko ba, lahat kayo kinalimutan na ako? Bungad na wika niya rito na may halong biro. Hindi naman ho, Manoy Wawoy. Marami sa amin ang nakalimot sa inyo. Pero may ilan din na kagaya ko na marunong tumanaw ng utang na loob. Sabihin na nating istrikto kayo ng mga panahong yon. Pero alam ko na nagawa nyo lamang ito para sa inyong negosyo. Lahat tayo merong sariling interes at nauunawaan ko ho yun. Mahinahong sagot naman sa kanya ni Marcelo. Pagkatapos nitong magsalita, dito nito inilahad ang kagustuhan nitong tumulong. Ayon dito,
Matagal na niyang sinasabi sa asawa ni Wawoy na ikonsulta siya sa manggagamot, pero hindi yun naniwala. Mas pinaboran nila ang siyensya, dahilan para malugmok sila sa kahirapan. Dagdag pa nito na, ang totoong pagtulong sa kapwa ay walang kabayaran dahil sa pamamagitan nito, mas maririnig ng nasa itaas na gumagawa ng milagro ang kanilang mga daing. Matagal na rin niyang sinubukang tulungan ng pamilyang yon, pero sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, walang nakinig sa kanya. At sa puntong umabot na sila sa ganoong sitwasyon, naniniwala ito na mapapakinggan na siya. Nabanggit din ni Marcelo na kung papayag lang itong si Wawoy, nais niyang dalhin ito sa albularyo. Kahit hindi siya naniniwala, wala namang problema, basta ang mahalaga subukan niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng dati niyang manggagawa, bahagya siyang napatingin sa kanyang asawa. Maya-maya pa, walang pagdadalawang isip niyang pinaunlakan ang nais nitong mangyari. Dala ng desperasyon, handa na siyang gawin ng lahat para lamang bumalik sa dati. Alam ni Wawoy na mas madaling maibabalik ang kaginhawaan sa kanilang mga buhay kapag magaling na siya ng tuluyan. Ito ang tanikalang pumipigil sa kanila, kaya naman nakahanda na siyang sumugal anuman ang magiging kapalit nito. Dahil sa ganoong rason, kung kaya't sumang-ayon siya nang hindi na ito pinag-iisipan. At nang marinig naman ni Marcelo ang naging sagot niya, walang pag-aalangan siya nitong inabisuhan na maghanda na. Dahil noong mismong araw na yon, aalis sila. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad niyang inutusan ng kanyang asawa na ipaghanda ang lahat ng gamit na dadalhin nila. Dagdag pa nito na, kailangan nilang makaalis sa loob ng kalahating oras, kaya naman mas mainam na bilis-bilisan na nito ang kanilang paghahanda. Matapos nun, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Inalam din niya ang tungkol sa manggagamot na sinasabi nito para naman malaman niya kung makakatulong ba talaga ito sa kanya. Nang marinig naman niyo ni Marcelo, dito na ito nagsimulang magbahagi ukol sa kredibilidad ng albularyo. Ayon sa kanya, matagal na ito sa ganoong larangan at ni minsan wala pa itong lunas na hindi naagapan gaano pa man ito kalubha. Dagdag pa nito na, bantog ang manggagamot kaya maraming bilib ukol sa likas nitong talento. Milagroso rin ang sinasabing manggagamot kaya naniniwala si Marcelo na ito ang makakatulong sa kanyang amo. Nang marinig naman yun ni Wawoy, napangiti lang naman ito habang masayang sumasagot dito ng, Hayaan mo na, Marcelo. Kapag gumaling ako, ikaw ang magiging kanang kamay ko sa itatayo ko negosyo. Magiging utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya hindi ako papayag na ako lang ang makikinabang kung sakali man. Wala ho ito sa akin, Manoy Wawoy. Gusto ko lang ho na matulungan kayo. Ibinabalik ko lang ang utang na loob namin sa mga mabubuti mong ginawa para sa aming pamilya. Maging magaling lang ho kayo. Masayang masaya na ako. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman siya. Hindi na siya nagsalita pa, lalo pat marami sila noong pinagkakaabalahan. Pagsapit naman ng 9:00 ng umaga, umalis na sila kasama ang mga anak niya. Hindi biro ang kanilang binaybay para lamang marating ang pinakadulong bahagi ng Tagnaw. At nang marating na nila ito, bumungad sa kanila ang isang maliit na kubo sa paanan ng bundok. Malinis ang paligid ng lugar at kapansin-pansin ang natatanging ganda ng mga kubra ng lupa. Di kalayuan din sa pamamahay, nakita nila ang iilang mga pasyenteng kanina pa roong naghihintay. Maaga pang pumunta ang mga ito, gawa ng ayon sa kanila, siksikan umano roon ang pila kapag mga ganoong araw. Nang marinig naman yun ni Wawoy, matyaga silang naghintay ng kanilang torno sa kabila ng sama ng pakiramdam niya. Di na siya nakiusap o humingi ng kahit na anong pabor dahil kagaya niya, meron ding iniinda ang mga taong nagsasakripisyo para lamang makarating sa bahay ng albularyo.
Ilang oras pa ang lumipas dahil sa hindi naman malubha ang mga iniinda nitong karamdaman kung kaya't naging madali ang kanilang pag-usad. Pagpasok niya ng bahay, marahan siyang lumapit sa matanda habang pinagmamasdan ito. Iniwasan din niya noong magsalita ng kahit na ano hanggat hindi pa siya nito kinakausap. At sa pagharap nilang dalawa, di na ito nagdalawang isip na magtanong sa kanya. Nang marinig naman yun ni Wawoy, agad naman niyang inilahad ang mga nararamdaman niya hanggang sa paunti-unti nauunawaan na ito ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, pansin niya ang animoy panlulumo ng mukha nito. Yun bang parang nalulungkot ito sa kanyang estado? Pero syempre, dahil sa wala pa naman siyang naririnig na kahit na ano, pilit siyang nagbabakasakali. Iniwasan niyang panghinaan ng loob sa kadahilanang para sa kanya, yun na lamang ang huling tsansa na gumaling siya. Ay, mabigat ang dinadala mo. Sandali lang. Pauwiin ko muna ang mga pasyenteng sumunod sa iyo dahil mukhang hindi tayo matatapos ngayong araw. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong umalis. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik ito kasama ang kanyang disipulo. At sa pagupo nito sa kanyang harapan, agad nitong inilahad ang masamang balita na kanina pa nitong pinipilit itago. Alam mo, Wawoy, napakahirap ng iyong sitwasyon. Masyado nang kumapit ang sakit sa iyong katawan at kaluluwa. At kung pipilitin ko, hindi ako mangangakong maibabalik kita sa dati mong estado. Pero huwag kang mag-alala. Susubukan ko. Matapos nitong makapagwika, dito na nito isinagawa ang panggagamot. Marami itong lunas na ipinainom sa kanya na halos hindi katanggap-tanggap ng sikmura. Ilang minuto rin siya nitong tinawas bago hilutin ang paralisado niyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, wala pa rin siyang nararamdamang pagbabago. At ang masaklap pa, ganun pa rin ang pakiramdam niya. Naunawaan naman niya na hindi ito agarang e-epekto. Ang kaso lang wala talaga siyang nararamdamang milagro man lang. Taimtim na rin niya itong sinasabayan ng dasal, pero wala pa rin nagbabago. At ang mas masakla pa sa lahat, na natiling normal ang presensya na kanyang nararamdaman. Pagtungtong ng gabi, matapos ang napakahabang gamutan, dito na tinuldukan ng matanda ang lahat ng kanilang ginagawa. Si Wawoy noon wala nang kamalay-malay sa mga nangyayari dahil sa noong hapon pa ito nakatulog buhat sa pagod. Kinabukasan pagising niya, nadatnan niya ang kanyang pamilya kasama ang manggagamot na nag-uusap di kalayuan sa kanya. Malapit lang ang mga ito sa kinaroroonan niya, ngunit hindi niya naririnig ang mga salitang binabanggit ng bawat individual na nagsasalita. Dala ng kuryosidad, tinawag niya ang kanyang asawa para magtanong. Pagkarinig naman ito sa kanyang tinig, lahat ng nag-uusap ay napilitang tumahimik. Paisa-isa na rin yung lumapit, animoy meron itong dalang magandang balita para sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, dito na inamin ng manggagamot na wala na talaga yung magagawa. Hindi na siya gagaling, pero kung talagang desidido siya, may kilala itong maaaring makatulong sa kanya. At yun ay walang iba, kundi ang albularyong matagal na nitong kaaway. Yun nga lang, aral ng kaliwa ang taglay nito, kaya wag siyang umasa na wala itong balik sa katawan niya. Mariinding inilahad ng manggagamot na kung kaya niyang matanggap ang ganoong estado, mas mainam na wag niya na itong gawin. Subalit nang marinig ito ni Wawoy, di siya pumayag. At makalipas lang ang ilang linggo, nakapagpakonsulta na nga ito sa albularyo na tinutukoy nito. Hindi na nakasama noon si Marcelo Pinuno, kaya naman wala itong ideya sa kung ano ang ginawa nila. Pero pag uwi niya noon, milagrosong nakakalakad na siya. Maraming itinanong na bagay si Marcelo sa kanya,
Subalit pinili nitong wag na lamang yung sagutin. Dumaan ang mga buwan. Unti-unting nababawi ni Wawoy ang nawala sa kanyang yaman. Hindi mawari ni Marcelo kung papaano ito nangyari, ngunit pakiramdam niya merong maling nangyayari. Ano man ang ginawa ni Wawoy, sigurado siyang taliwas ito sa paniniwala ng mga manggagamot. At dala ng kuryosidad, bumalik siya sa bahay ng bantog na albularyo para iulat ang kanyang mga napansin. Nataon noong wala siyang trabaho sa ilalim ng pamamahala nito, kaya hindi nito napagdudahan ang kanyang pag-alis. At sa kanilang pag-uusap, dito inilahad ng albularyo kay Marcelo ang tungkol sa maaaring nangyayari sa pamilya. Ayon dito, bawat aral ng kaliwa ay merong kaakibat na panganib. Maaaring swerte ito sa paningin ng ibang tao, ngunit lahat yon ay pawang panlalaro lamang. Dagdag pa nito na, darating ang panahon na sisingilin nito ang pamilyang nilagyan nito ng masamang binhi. Mariin din itong inilahad na nakakabahala ang ganoong sitwasyon dahil anumang oras pwedeng umahon ang nilalang sa binhi na siyang nagbibigay dito ng lakas at swerte. Ano man ito, wala na sila ditong ideya hanggat hindi pa nila ito nakikita. Nang marinig naman ni Marcelo ang tungkol dito, halos hindi niya mawari kung ano ang gagawin niya. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito na huwag matakot bumalik kung kailangan niya ng tulong. Kabilin-bilinan din ng albularyo, pagmasdan niya ang lahat ng ginagawa ng pamilya ni Wawoy upang magkaroon siya ng ideya ukol sa nangyayari sa mga ito. Matapos naman nilang magkausap, agad naman yung bumalik sa nabawing lupain ni Wawoy. Bale sa mga oras na yon, nakatira na itong si Marcelo malapit sa bahay nito, kaya anumang oras, nasasaksihan niya ang mga kaganapan sa bahay na yon. At sa paglipas ng araw, dito niya napansin ang tila bang pagpasok ni Wawoy ng mga taong hindi pamilyar sa kanya. Noong una, inakala niyang bisita lang ang mga ito. Pero habang tumatagal, napapansin niya na lahat ng taong pumapasok sa bahay, hindi na nakakalabas. Makailang beses niya pa yung hinintay na lumabas pero lumipas na lamang ang gabi. Wala na siyang nakita maliban sa mga anak ni Wawoy na naglalaro sa bakuran. Sa loob ng 1 linggo pinuno, ganon na ganon ang nangyari. Sa kanyang pagkakatanda, 8 katao ang pumasok sa loob ng tahanan nito nang hindi na nakalabas pa. Dala ng kuryosidad, dito na siya nagdesisyong kausapin ang amo niya. Alam niya kasi na yun lang ang paraan para masagot ang lahat ng kanyang agam-agam. Isang hapon, nang mataong wala silang trabaho, dali-dali niya itong nilapitan. Pagsilay naman ito sa kanya, masaya namang bumungad si Wawoy ng, Oh, bakit Marcelo? May problema ba sa mga tao mo? Wala naman ho, Manoy Wawoy. Meron lang ho sana akong pribadong pakay sa inyo. Pwede ko ho ba kayo makausap na tayo lang? Mahirap na ho rito eh. Maraming nakikinig. Pagkasambit niya nito, agad siyang pinasunod ni Wawoy. Nang marating nila ang unahang bahagi ng lupain, dito niya na inilahad ang lahat ng kanyang mga nasilayan. Inaasahan niyang sasagot ito ng maayos at diretso, ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yun habang sumasagot sa kanya ng, Kaya hindi mo sila nakikitang lumalabas dahil sa likod sila ng bahay dumaraan kapag sila'y uuwi na. Hayaan mo na ang mga yun. Kaibigan lang yun ang asawa ko. O siya, mauna na ako ha. At marami pa akong gagawin sa bahay. Kung gusto mo, doon ka na rin sa amin maghapunan para masagot ko ang lahat ng mga tanong mo. Dahil sa sinabi nito, di naman siya nag-alangang sumang-ayon. Kaya naman pagtango niya, ora mismo siyang isinama ni Wawoy sa bahay nito. Habang naglalakad pa lang sila, marami na itong sinabi sa kanya ukol sa kanilang negosyo. At kahit pilit niyang ibinabalik ang paksang na pag-usapan nila kanina,
kapansin-pansin na pilit itong iniiba ng amo niya. Wala naman siya noong magawa kundi ang makinig, lalo pat ito ang dahilan kung bakit meron siyang disenteng trabaho. Pagdating nilang dalawa sa bahay nito, inutusan ni Wawoy ang panganay at bunso niyang anak na tawagin ang pamilya ng kaibigan niya. Sama-sama sila roong maghahapunan, kaya nang marinig niya ang tungkol dito, dali-dali niya itong hinarangan. Nang mapansin naman yun ni Wawoy, hindi niya na ito itinuloy. Batid nito na meron siyang mga bagay na hindi nauunawaan, kaya naman ninais na rin ito na makausap siya ng seryoso. Pagdating naman nila sa bandang kusina nito, tahimik siya nitong pinaupo. Kasalukuyan na rin sila noong pinagsisilbihan ng mga katulong nito, kaya naman kahit papaano nakapag-usap sila ng maayos. Ang kaso lang habang tumatagal siya sa lugar na yon, nakakaamoy siya ng parang baho ng patay na hayop. Hindi niya rin mawari kung saan ito nagmumula, pero nakapalibot ito sa buong bahay. Dahil dito, medyo hirap na hirap siyang makaisip ng kanyang mga isasagot. Kalaunan, pagdating ng mga pagkain, nakita niya na hilaw pa ang mga ito. Ayon sa kanya, para lang yung pinadaan sa apoy, kaya naman nang makita niya ito, di siya nagdalawang isip na tumanggi. At imbis na tumagal pa sa lugar na yon, nagdesisyon na siyang tumayo kasabay ng pagwika niya sa amo niya ng, Pasensya na ho kayo, Manoy Wawoy. Pero mukha ho yatang hindi na ako magtatagal. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko eh. Kaya kailangan ko ho munang umuwi. Pagkarinig niya sa sinabi ni Marcelo, hindi ito nagdalawang isip na tumango. Pangisi-ngisi pa noon si Wawoy. Animoy napakaloko. Paglabas niya ng bahay, narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto. At magmula noon, hindi na siya gaanong nakakapasok sa loob ng pamamahay nito. At ang mas nakakagulat pa sa lahat, umaga man o gabi, palagi itong sarado. Mag-iisang buwan din itong minanmana ni Marcelo kung saan dito niya nasilayan ang iba pang mga taong nagiging biktima nito. At kapag sumasapit ang hating gabi, may nakikita siyang maliit na liwanag sa ikalawang palapag ng bahay. Hindi yun basta-bastang nawawala hanggat hindi pa dumarating ang mga taong inanyayahang pumunta ng pamilya. Dala ng kuryosidad, palihim niyang nilibot ang bahay hanggang sa mapagtanto niya na matagal na palang inalis ang pintuan sa likod nito. Wala na rin siya roong nakitang daanan, kaya naman sa puntong yun, napaisip na siya kung saan na napunta yung mga taong pumapasok sa loob ng bahay ng amo niya. Ilang araw ang lumipas matapos naman niya itong matuklasan. Dito na nagsimulang uminit ang tingin ni Wawoy kay Marcelo. Palagi na sila noong hindi nagkakaunawaan hanggang sa umabot na rin ito sa pisikalan. Maliit na tao lang si Wawoy pinuno. Kaya naman nung nagpang-abot sila, inakala niya talagang matatalo niya ito sa suntukan. Pero nung natanggap na niya ang mga sapak nito, napansin niya na sobrang bibigat ng mga yon. Hindi niya mawari kung saan nagmumula ang pisikal nitong lakas hanggang sa tuluyan na siya nitong natalo. Matapos naman ang kanilang duelo, sapilitan siya nitong pinalayas sa lupa nito. Hindi man nakahanda si Marcelo para sa ganoong pasya ng amo niya, pinagsumikapan niyang tumayo sa sarili niyang paa. At para naman makapaghiganti rito, isinumbong niya ang lahat ng nakita niya sa albularyong nangakong tutulong sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali yung dumayo sa pamamahay ni Wawoy. Akala noon ni Marcelo, isang simpleng usapan lang ang mangyayari. Ngunit nang mapasok na nila ito, bumungad sa kanila ang pamilyang hubot-hubad at kasalukuyang binabalot ng napakalapot na likido. Pulang-pula na rin ang mga mata nito, tapos hindi mo yun makausap ng diretsyo. Dahil sa pangyayari, di na nagdalawang isip ang manggagamot na magdasal. Agaran din siya nitong inutusan na tumakbo na siya namang dali-dali niyang ginawa. At nung medyo makalayo na siya,
Doon niya nakita kung papaano nito pinagtulungan ng matanda. Mabuti na lang talaga. Dala nito ang lahat ng kanyang karga. Kaya naman hindi yun basta-bastang napabagsak ng pamilya. At dahil sa karanasan nito, kung kaya't nagawa pa rin itong mangibabaw sa ganoong kapanganib na sitwasyon. Hindi nagtagal, nang mapaslang na ng albularyo ang asawa't anak ni Wawoy, napilitan na rin yung tumakas. Dahil dito, hindi na yon sinunda ng matanda. At sa kanilang pagsaliksik sa bahay nito, doon nila natagpuan ang mga labi ng taong itinago sa kisame. Kasalukuyan pa rin inuud ang mga biktima, buhat sa mga natirang laman sa buto nila. Nang masipat naman yun ni Marcelo, dito niya nasagot ang lahat ng katanungang namumutawi sa isip niya. Sa halip namang ilibing ang mga bangkay, nagpasya ang albularyo na sunugin ito. Tinupok nila ng maigi ang tahanan ni Wawoy upang hindi na yon panirahan ng mga nilalang na hindi nakikita ng tao. At nang mawasak na ang tahanan, tsaka pa lamang nila ito iniwan. Yung mga manggagawa naman ito, hindi na rin nagpakita pa, kaya yung lupang naiwan ito, napabayaan na. Makalipas ang mga taon, dala ng takot ni Marcelo, hindi na siya nagpakita sa lugar na yon. Nagpakalayo-layo na siya kasama ng kanyang pamilya sa takot na baka balikan siya ng dating amo niya. Dagdag pa niya na, dahil sa nangyari kay Wawoy, napatunayan niya na totoo ang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Upang hindi naman yun pamarisan ng iba, patuloy niyang ibinahagi ang kwento nito sa kanyang mga anak at kadugo hanggang sa siya ay bawian ng buhay. Dahil dito, kung kaya't marami ang nakakaalam sa kwento ng paghingi ng tulong ni Wawoy sa maling albularyo.